Lumabas sa investigasyon ng fact-finding team na may paglabag sa police procedure sa nangyaring shootout umano sa Atimonan, Quezon. Eksklusibo namang nakapanayam ng GMA News ang isa sa mga nasugatang pulis sa naturang engkwentro. Git niya, lehitimo at may basbas daw ang kanilang operasyon. May report si Sandra Aguinaldo. Lumalabas sa investigasyon ng PNP fact-finding team na nagkaroon ng paglabag sa operation procedure ang mga pulis na nasa checkpoint noong maganap ang madugong engkwentro sa Atimonan, Quezon. Kabilang sa mga napuna ang kawalan ng signage o karatula sa sinasabing checkpoint sa lugar. Wala ring markadong police mobile. Mali rin daw na hindi naka-uniforme ang mga pulis na nagbabantay sa checkpoint. Based on those facts that have been stated, there is a violation of the police operational procedure on the conduct of sessions. Lumabas din sa investigasyon na higit na mas maraming tama ng bala ang unang SUV na dumaan sa checkpoint. Yung first SUV, humigit kumulang 186 ang tama ng bala. Mostly M16 or 5.56 rounds. Or 223 din ang tawag yan. Yung second vehicle, more or less, 50 ang tama ng bala. Sa 13 patay mula sa SUV, 8 ang nagpositibo sa gunpowder test. Pero di pa matiyak kung sino sa dalawang grupo ang unang nagpaputok. 14 na baril ang na-recover, 13 dito lisensyado, 7 may permit to carry. Kasama sa lisensyado ang isang Armalite at ang isa naman ay naka-mission order kay Police Superintendent Alfredo Consemino na nasawi sa engkwentro. Yung Armalite, walang permit to carry. At yung isang PNP issue na M14, presumably mayroong mission order yan dahil naka-issue ito kay Colonel Consemino. Presumably, binigyan niya ang sarili niya ng mission order. Aabot naman sa 265,000 pesos cash ang nakuha sa mga biktima. Agad naman tinanggal sa pwesto ang Provincial Director ng Quezon at ang iba pang opisyal na sangkot sa insidente. Ang iba pang pulis nasa restrictive custody sa Camp Vicente Lim habang may investigasyon. Si Pangulong Aquino nangako naman ng maayos at tapat na investigasyon sa insidente. Gusto natin malaman ang katotohanan at maparusahan kung sino man ang mga may sala. There will be justice, no? Yung where it will lead to, I cannot tell at this point in time. Sa isang eksklusibong interview na kapanayam ng GMA News, si Police Superintendent Hansel Marantan na sinasabing nakatanggap ng tip na pinagsimula ng engkwentro sa Atimonan. Nagpapagaling ngayon sa ospital si Marantan matapos magtamo ng bali sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa tama ng bala. Pero kahit nanghihina pa, buong loob ditong sinagot ang aming mga katanungan. Gabi nitong 5 ng Enero, nakatanggap daw si Marantan ng tip na may parating na 15 hanggang 20 armadong kalalakihan sa pamumuno ni Vic Siman. Una ho yung nag-command na you roll down the window, ibaba ho yung pintana, mga pulis kami. This is a checkpoint. In fairness with them, ibinaba naman ho yung bintana. And then they rolled the window up again. At that time, Sandra, I sense danger already. So hindi lang ako, yung palang kasama ko nakasense na rin ng danger. Na nagkawalaan na kami doon. I move back, maybe I had a step backward, maybe 3 or 4, ganyan. And then yung putok dumating na. Hindi ko akalain na may mga pulis doon sa sasakyan. Sabi pa ni Marantan, minomonitor nila ang grupo ni Siman dahil na rin sa ipapatupad na gun ban sa January 13 para sa eleksyon. Git niya, may basbas na mga nakatataas sa kanya ang kanilang operasyon. Kaya naman, gano'n na lang ang kanyang sama ng loob dahil sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Hindi na ako nanonood ng TV. Dahil Nakaka-demoralize mo yun, sir? Demoralize, pero it's a part of a job. Sandra Aguinaldo, GMA News.